China, tatablahin na daw ng mga senator, no? Pambubuli, wawakasan na. Senate Bill 2492 passed. No, nakapasa na daw yung Senate Bill 2492. Ano kaya tong batas na to, no? Ano kaya tong Senate Bill na to? Itong video to panonoorin natin mga tol mula kay Sir Pao PH. Syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video sa mga issue na pinag-uusapan ngayon, particular mga tol dito sa West Philippine Sea. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong commentary and reaction video. Na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Magandang araw sa inyong lahat mga kaalyado. Sir Pao PH pong muli nagbabalik at may bago na naman tayong pag-uusapan. Ito hong pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isa pang batas na isinusulong ng Senado para maipasa at maging ganap ng Republic Act. At ito raw batas na ito ang pipigil sa pambubuli at panghaharas ng China sa West Philippine Sea. So eto pakikinggan natin kung anong klaseng batas yan mga tol. Ito daw kasi ang pipigil sa pambubuli ng mga Chino sa West Philippine Sea. Tignan natin mga tol base sa ating magiging opinion at commentary. Pwede rin kayong mag-comment sa ibaba. Tignan natin kung magiging effective o hindi. Napaka-interesting nitong pag-uusapan natin ngayon mga kaalyado, mga kababayan. Kaya't pakishare nitong content natin ngayon para maging aware din ng iba pa nating mga kababayan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tapusin nyo itong video at pakilike and subscribe na din ng YouTube channel natin. Alright. Thank you very much. Umpisahan na natin to. Ang reference nitong tatalakayin natin ngayon ay mula sa isang lehitimong news media sites na Inquirer. At ang title nito, Senators Move to Pass Philippine Maritime Zones Law to Stop China's Bullying. Puspusan na nga ang paghahanap ng Senado ng paraan para matigil na ang tuloy-tuloy na pambubuli ng China sa mga teritoryo natin sa South China Sea na legally within our exclusive economic zone. At naipanalo natin ito sa Permanent Court of Arbitration. 2016. Kaya meron tayo ngayong tinatawag na West Philippine Sea. Yes. At ito ngang passage ng Proposed Philippine Maritime Zones Law ang nakikitang paraan ng Senado para masolusyonan ang pambubuli ng China. So itong Senate Bill 2492 or the Philippine Maritime Zones Act or Bill ay itinaas na sa Senate floor o Senado nitong Martes lamang ng Chamber Special Committee ng Philippine Maritime and Admiralty Zones mula sa chairman ng espesyal na committee ito na si Senator Francis Tolentino. Bali 9 na senador ang co-author ng ipinapasang batas na ito mga kaalyado. Bukod kay Senator Tolentino ay sina Senator Revilla, J.V. Ejercito, Senator Jinggoy Estrada, Senator Risa Hontiveros, Senator Loren Legarda, Joel Villanueva, Sherwin Gatchalian, Bato de la Rosa at si Senator Idol Rafi Tulfo. Napakaganda ng binitawang salita dito ni Senator Francis Tolentino sa kanyang talumpati. Nakaka-proud bilang isang ordinaryong mamamayan at influencer na tahimik na ipinaglalaban ang stand ng ating bansa sa West Philippine Sea. So tagalogin na lang natin mga kaalyado para mas maintindihan nating lahat yung mensahe na nais maiparating ni Senator Tolentino. Ayon po kay Senator Francis Tolentino mga kaalyado, ito na ang panahon para sa Kongreso, partikular na sa Senado o sa upper chamber ng pamahalaan na manindigan kung ano ang sa atin at gawin ang mga fundamental o unang hakbangin para matiyak na ang ating national interest sa mga katubigan ng Pilipinas ay mapoprotektahan sa pamamagitan ng batas na ito na siyang mamamahala sa karagatan ng Pilipinas at mga likas na yaman para sa mga susunod pang henerasyon. Para sa akin mga kaalyado, ito yung isa sa pinaka nakaka-proud na speech ni Senator Tolentino sa ginanap na pag-iendurso ng mga measures para sa pag-aproba ng plenary ng buong Kongreso sa batas na ito. Ramdam na ramdam mo talaga na ipinaglalaban nila yung mga karapatan natin sa West Philippine Sea laban sa mapang-abusong China. Dagdag pa ni Senator Tolentino, napakarami ng naganap na insidente ng agresibong aksyon at pagsalakay Mr. President. So pinoint out niya ang ating Pangulo. It is time we take a stand against this bullying, Mr. President. With the passage of this act, Mr. President, we are taking a firm stand.
Yan ang napakamadiing pahayag o pakiusap ni Senator Francis Tolentino kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ang pakiramdam ko dito mga kaalyado sa naging pahayag ni Senator Francis Tolentino base sa tono ng boses niya, parang na kay Pangulong Bongbong Marcos na ang huling desisyon. Pero hindi ko makukumpirma sa inyo mga kaalyado kung nasa final reading na ba ang batas na ito sa Senado. Pero ang sure ako dito mga kaalyado is malapit na itong maisa batas. Dahil nga syempre nasa upper chamber na ang reading. So ibig sabihin, pasado na ito sa House of Representatives. Lahat ng batas mga tol, no, para maging mabisa at para maging pakinabang, kailangan yan na i-enforce talaga ng buong puso din at talagang buong giting. Kasi walang silbi ang isang batas mga tol kung hindi naman siya talaga maipapatupad. Ibig sabihin, halimbawa, merong isang batas, simplihan na lang natin, no, sa isang kalye, bawal magtapon, multa, ganyan. Wala namang nagpapatupad ng batas doon. Ibig sabihin, walang naninita, walang nanguhuli, walang kahit na anong bantay. Sa tingin nyo ba matutupad yung batas na bawal magtapon dito? Hindi, tatapunan ng tatapunan yan. May batas nga bawal magtapon sa ilog, pero tignan mo, ang daming nagtatapon sa ilog. Kasi wala nag-i-enforce. Sabi nga nung mga ilang politiko natin, napakarami nating batas. Sa totoo lang, kulang lang tayo talaga sa enforcement. 'Di ba? Kulang lang talaga tayo doon. Napakarami nating magaganda sanang batas na kung naipapatupad sana 'di ba? Sana maganda sana ang kalagayan. Ito na lang talon ulit tayo sa West Philippine Sea mga tol, 'di ba? Meron ng batas diyan, may international law na nga Meron ng UNCLOS, may international law. Hindi naman na enforce o tanong sinusunod ba ng China? Hindi naman 'di ba? Hindi naman sana mangyayari ang mga ganyan Kung meron ngang batas, tapos meron din nag-e-enforce. Hindi yung tipong sumunod ka kung gusto mo sumunod, kung ayaw mo bahala ka, wala na masisita sa iyo, wala na mga ano sa iyo, 'di ba? Parang ganun lang din yan mga tol bawal magtapon sa ilog, batas. Sumunod ang mabuting tao. Ang ayaw sumunod, bahala kayo sa buhay nyo. 'Di ba? Ano nangyari? Ang daming basura. Bawal tumawid dito. Wala namang naninita, wala namang nanguhuli. Ayun, tawiran doon, tawiran. Hanggang sa may mga sagasaan. Ganito, sa West Philippine Sea, merong UNCLOS, merong international law, may batas daw na ganito. Ito, exclusive economic zone to ng Pilipinas. Ito easy nila. Ito yung batas, meron ng arbitral ruling. Wala naman nag-e-enforce. Ayun, ng China mga tol. Sila ang batas dito sa buong South China Sea. No, feeling nila sila ang Diyos dyan, sila ang batas dyan. Yun yung problema mga tol. Napakaganda sana na magiging batas kung merong matindi o merong matinik o meron talagang bato o pader na mag-e-enforce niyan o magpapatupad niyan mga tol. No? Yun ang kailangan nating tignan kung after bang maipasan itong batas na to, talagang kaya na nating banggain itong China para matigil. Kasi ang ano na ito, para daw matigil na, 'di ba, ang pambubuli. So kailangan maglabas ka ng batas tapos titigil ng China sa pambubuli nila. Baka sabihin ng China sa atin, "Who you?" Ano yan batas nyo? Batas namin ang masusunod, 'di ba? Parang ganoon mga tol. Kailangan tapatan natin 'yun. Anong pwede nating itapat? Pwede kayo mag-comment sa baba kung ano ang inyong naiisip. Alam naman natin mga kaalyado na pagdating sa batas na mangangalaga, magpoprotekta at magpapatibay ng sovereign rights and jurisdiction natin sa West Philippine Sea, automatic aprobado yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Siguro ang gusto ng ating mga senador sa pangunguna ni Senator Francis Tolentino, urgent na ng ating Pangulo ang pagsasabatas nitong Philippine Maritime Zones Act. Para sa mga hindi nakakaalam dyan, may kakayahan po ang ating Pangulo na i-shortcut ang proseso ng pagsasabatas ng isang bill. Kamukha nung nangyari sa Maharlika Investment Fund mga kaalyado, kung saan in-urgent ito ni PBBM kahit nasabi nila wala pa raw maayos na implementing rules and regulations. So wala tayong magagawa, desisyon yun ng Pangulo, and nasa batas naman yun na may kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas na i-urgent ng isang batas, lalo na kung ito ay kinakailangan na talagang maisabatas. So malinaw tayo dyan mga kaalyado. Ngayon, tapos, dito sa mundo natin, ito ang realidad mga tol. Ito realidad 'Di ba sabi nila no one is above the law? 'Di ba? No one is above the law. Pero in reality mga tol, kung sino yung malalakas
kung sino yung malalakas, mayayaman, makapangyarihan, mas nangingibabaw sila kaysa sa batas. 'Di ba? Mga tol, hindi natin kailangan panlokohin ang sarili natin. Totoo naman talaga 'yan eh. Huwag na tayo lumayo dito sa Pilipinas mga tol, meron tayong batas. Meron tayong batas mga tol. Pero kapag mayaman ka, parang sa'yo nakapabor yun eh. Kapag mahirap ka, wala. Kawawa ka mga tol. Kawawa ka talaga. Yung nagnakaw ng isang pirasong dilata para may uulam ang kanyang pamilya dahil walang-wala na sila, anong napapala? Imagine nyo, anong napapala? Yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, nagnakaw ng milyon-milyon mga tol, anong napapala? Yung iba nga nakakatakbo pa eh. Di ba mga tol? No? Tuloy natin. Ano ba itong Maritime Zones Act o Senate Bill 2492? Ayon sa aking pagsasaliksik mga kaalyado, pag naisabatas itong proposed bill na ito, ang pinakamadaling paliwanag ay magbibigay ito o mag-i-impose ng obligation sa ibang bansa na papasok sa ating exclusive economic zone na mag-comply sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Since UNCLOS ang nag-declare ng 200 nautical mile exclusive economic zone sa bawat bansa, kaya naman ang Philippine Maritime Zones Act or Bill ay in accordance or naaayon sa international law. Okay. Kaya't in the near future, kapag nagkaroon ng intrusion ng mga foreign vessel sa ating Philippine territory o Philippine water na walang permiso ng ating pamahalaan, o let's say, hindi nag-comply sa batas natin regarding Philippine Maritime Zones Law, kapag naisabatas na ito, ay mas mapapabilis ang paghahain ng ating pamahalaan ng kaso o diplomatikong pagpoprotesta laban sa isang bansa. At sabi pa dito, ang batas na ito ang magbibigay ng flexibility sa pag-i-enforce ng ating bansa sa kung ano-ano ang mga obligasyon at karapatan na maaaring gawin ng Pilipinas sa ating maritime zone. Mas mapapagtibay din ng ating bansa ang sovereign rights sa ating maritime zones. Ibig sabihin, magagawa na ng ating pamahalaan ang lahat ng gusto nilang gawin sa West Philippine Sea. For example, mag-exploit ng mga marine resources kagaya ng isda na hindi nangangamba na baka harangin ng China, at malaya ng makakapag oil and gas exploration ang ating pamahalaan para makahanap ng possible na panibagong source ng gas na pamalit sa papaubos ng Malampaya gas field. Kung sa ngayon hindi tayo makapag-explore sa Reed Bank o sa Recto Bank, sa pagkakaintindi ko, based on my own perception, pag naisabatas ang Philippine Maritime Zones Bill or Act, ay magiging malaya na ang ating bansa na ma-exercise ang lahat na nais nating gawin sa West Philippine Sea dahil ito ay sakop ng ating jurisdiction. So makakapag-explore na tayo ng malaya sa mga teritoryong sinasabi ng mga eksperto na bari-barilis ng langis ang matatagpuan sa ilang mga parte ng West Philippine Sea, partikular na sa Recto Bank. So ang ganda ng batas mga tol, no? Mai-impose natin na kailangan sumunod sila, ganyan-ganyan. Kasi kapag hindi sila sumunod, mas mapabilis tayong magrereklamo. Ibig sabihin, mas mapabilis tayong magpapasa ng complaint, di ba? Ng reklamo doon sa kung saan man natin ipapasa yan mga tol. O pagkatapos, eto naman ang problema mga tol. Ano ang magiging kaparusahan ng China? Kasi yun ang dapat merong kaakibat eh. Ano ang magiging kaparusahan nila? Paano pag sinabi ng China, ayaw namin kilalanin yung batas nyo. O anong gusto nyo? O anong kaya nyong gawin? O anong gagawin nyo sa amin kung ayaw namin sumunod? Diba? Yun ang problema mga tol. Meron tayong batas. Napakaganda nun nothing against that law. Pero ano ang magiging parusa sa China o sa ibang mga bansa na hindi susunod doon? Paano natin masasabing malaya na wala nang haharang? Ano yung pwede nilang katakutan? Yun mga tol lang inaano natin. Ano yung pwede, kasi titigil lang yung mga yan kapag meron na silang katatakutan na ayaw nilang mangyari sa kanila. Diba? Ayaw nilang mangyari sa kanila na pag kami hindi sumunod, anong mangyayari? Diba? Kasi kung wala naman mangyayari sa kanila, wala namang tipong pwedeng mabigat na maging kaparusahan sa kanilang bansa kapag hindi sila sumunod. Anong kinakatakot nila? Baka lalo tayong hamunin ng gera niyan mga tol. 'Di ba? So, yun lang naman ay tanong, no? Yun lang naman ang tanong. Kung meron man tayong batas, ano ang magiging kaparusahan
sa mga lalabag. Diba? Yun lang naman mga tol eh. Kasi kahit na anong batas, kapag wala namang parusang kapalit doon sa mga lalabag, huwag kang mag-expect na may susunod. Diba? So, tuloy natin. Idagdag ko na rin ang pahayag ni Senator Bong Revilla na isa sa mga co-author ng batas na ito. Ayon sa kanya, sa gitna ng patuloy na tila pangungutya sa ating soberenya, walang ibang magtatanggol at magigiit ng ating mga karapatan, kundi tayo rin mismong mga Pilipino. Tama. Tayong mga binigyan ng boses at mandato ng ating mga kababayan upang gumawa ng mga hakbang sa ngalan ng pagprotekta sa kabuuan ng ating bansa. At dagdag pa nito na ang Pilipinas na duyan ng magiting ay hindi kailanman yuyuko at matitinag sa anumang intimidasyon o pananakot. At kailangan natin ng solido at matibay na pundasyon na tungtungan ng ating mga argumento, karapatan at kapangyarihan. At iyan nga mismo ang layunin ng Philippine Maritime Zones Act. So hangad nga natin mga kaalyado na tuluyan ng maisabatas ang Philippine Maritime Zones Act para nang sa ganon ay meron na tayong mas matibay na karagdagang konkretong ebidensya na siyang magpapatibay sa karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. So hanggang dito muna tayo. Yun nga no? So maganda yung batas talaga mga tol dahil nga talagang desidido yung ating mga mambabatas, yung ating mga senator na maging malaya na talaga tayo dyan. Wala naman tayong tutol dyan eh. Kanina tayo magreklamo ulit sa UNCLOS. Hindi naman nire-respeto ng China yung UNCLOS eh. Hindi naman nila nire-respeto yung international law eh. Diba? May international law, may batas. Ang tanong lagi, anong kaparusahan doon sa mga lalabag? Halimbawa, hindi kilalanin ng China itong batas natin. So anong magiging parusa sa kanila mga tol? Pwede ka mag-comment sa baba mga kapatid kung ikaw ay isang Pilipino at nagugustuhan mo rin tong batas na to. Sa tingin mo ano yung pinaka kulang pa o ano yung pwede nating idagdag mga tol? O ano yung kung ikaw ang tatanungin, ano yung pwede sa kayang idagdag? Kasi sa totoo lang mga tol sa mundong to kailangan lagi ng kamay na bakal. Kung gusto mo talagang mapasunod etong mga makapangyarihang to. Etong mga nag-ahari-harian na to. Ito yung mga nagfi-feeling Diyos. Hindi uubra yung mga batas-batas mo lang. Lalo na kung ang tingin sa'yo, halimbawa, etong China, ang tingin sa atin isang, wala yan, Pilipinas lang yan. Mahina yan. Hindi nga nila tayo kayang tapatan sa puwersa natin. So ngayon, magsasagawa sila ng batas. Gagawa sila ng batas para hindi na tayo makapasok dyan. O para mapigilan yung pag-claim natin dyan. Anong batas yan, di ba? Batasin nila yung mukha nila. Di ba? Pwede nilang sabihin yan mga tol. Kasi unang-una, wala silang respeto sa atin. Hindi nila tayo kinakatakutan. Hindi nila tayo kinikilala. UNCLOS, ang tagal na ng UNCLOS mga tol Meron nang desisyon Kinilala ba nila? Hindi. Ano bang parusa sa kanila? Di nga natin alam kung meron pa talagang mag-UNCLOS o baka UNCLOS ng hangin lang yan di ba? So, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka sa baba. Pag-usapan natin yan sa susunod na video. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.